Ka-Express, Gilas Pilipinas just delivered a statement win. Walang awa, walang pigil, back-to-back victories kontra Guam. 2-0 na ang kartada ng Gilas sa Group A. Sa gitna ng maagang window ng qualifiers, napakalaki ng epekto ng pangalawang panalo na ito, lalo na't nagsisimulang mabuo ang malinaw na landas papunta sa 2027 FIBA World Cup at sa mas malaking pangarap, ang pagbalik ng Pilipinas sa Los Angeles Olympics. Sa loob ng dalawang sunod-sunod na laro, ipinakita ng Gilas na gustong makita ng coaching staff ang identity, stability at defensive discipline kahit hindi pa kompleto ang lineup. Lalo na sa kawalan ng centerpiece na si Kai, nagawa pa rin magpakita ng control at maturity ang ating national team. Ang back-to-back wins na ito ay magsisilbing insurance start ng Pilipinas dahil sa qualifiers format, ang opening window ang pinakamahalaga sa pag-establish ng momentum at dito hindi pumalya ang Gilas. Ang epekto nito ay direkta. Mas malaki na ang buffer ng Gilas bago pumasok sa February window, kung saan inaasahang babalik si Kai. Ito ang posibleng maging turning point ng buong Asian Qualifiers campaign. Kapag kumpleto ang frontline rotation at may balik na ang rim protection, spacing threat at interior presence na dala ni Kai, tataas ang ceiling ng Gilas mula competitive patungong continental contender. Sa February window, mas mabibigat ang makakalaban mga teams na hindi tulad ng Guam, mas malalim ang rotation at mas mataas ang international exposure. Pero ang malaking bentahe ng Pilipinas ngayon ay nakapag-ipon na ng 2 panalo sa pinakamadaling bahagi ng schedule. So ibig sabihin kapag dumating ang February window, hindi na must-win ang lahat ng laro. Pwedeng maglaro ng mas kontrolado, mas strategic at mas nakafocus sa long-term goals. At dito papasok ang pinakamalaking significance ng panalo kontra Guam. Nakakuha ang Gilas ng breathing room, hindi ito simpleng 2-0. Ito ang klase ng start na nagbibigay ng mathematical edge sa qualifier standings. Sa format ng FIBA, ang early wins ay nagdidikta kung gaano kabigat o gaano kagaan ang magiging pressure sa huling windows. Gilas Pilipinas enters a new phase of confidence matapos makuha ang back-to-back wins kontra Guam at ngayon ay malinaw na nakaposisyon bilang Group A leader. Sa loob ng qualifiers format, ang ganitong klase ng 2-0 start ay hindi lang basta magandang balita. Ito ay strategic advantage na bihirang makuha ng national team sa nakaraang mga cycles. Kaya mahalagang himayin kung gaano kalaki ang epekto ng pangalawang panalo na ito. Lalo na't papasok ang Gilas sa mas mabibigat na February window kung kailan inaasahang babalik si Kai, ang sentrong itinuturing na cornerstone ng long-term program. Ang momentum establishment sa FIBA qualifiers, ang unang window, ang kadalasang nagiging tone setter. Kapag nakakuha ka ng 2-0 start, agad itong binabawasan ang pressure para sa mga susunod na games. Di tulad ng mga nakaraang cycles kung saan hinahabol ng Gilas ang standings, ngayon ay sila ang hinahabol. Ang sitwasyong ito ay napakahalaga lalo na't marami pang inaayos ang lineup, chemistry, conditioning, availability ng ilang players mula sa PBA at international leagues. Ang 2 panalo kontra Guam ang nagsilbing stabilizer ng kampanya. At ang mathematical advantage para sa World Cup, ang bawat window ay may bigat pero ang unang 2 panalo ang nagbibigay ng pinaka-importante, lead protection. Sa kasalukuyang setup, ang Gilas ay hindi kailangang umatake ng desperado sa February window. Hindi sila nasa survival mode at dahil dito, mas may espasyo ang coaching staff na i-integrate ang mga returning players, kabilang na si Kai, nang hindi minabadali ang rotations. Sa qualifiers kung saan ang bawat laro ay may pressure, ang pagkakaroon ng breathing room ay isa sa pinakamahalagang intangible assets. At ang Olympic implications? Yes, matagal pa ang Los Angeles Olympics, pero ang realidad ay simply nagsisimula ito ngayon. Para sa Pilipinas, ang pagpunta sa World Cup ay hindi lamang end goal, ito ang qualification runway para muling sumali sa Olympic stage. Ang 2-0 start ay nagsisilbing foundation para makapasok sa World Cup ranking pool na ginagamit bilang basis sa Continental Olympic slots. Well, sa madaling salita, ang panalong ito kontra Guam ay isa pang pivotal piece sa long-term Olympic equation. At ang February window plus Kai Soto factor, ito ang pinakamalaking storyline. Sa pagbabalik ni Kai, nataas ang ceiling ng Gilas, hindi lang dahil sa kanyang height, kundi dahil sa presence, rim protection, rebounding, defense anchoring at spacing gravity, 4 na bagay na nagiging mas sulit kapag nasa loob si Kai. Kapag idagdag mo ito sa 2-0 start, ang Gilas ay hindi lang contender,
They are now a team with rising control over their own fate. Well, sa kabuuan, ang pangalawang panalo kontra Guam ay hindi lang panalo. Ito ang pader na magtatanggol sa World Cup hopes ng Pilipinas habang papalapit ang mga mas mabibigat na February window. Kung gaano kahalaga ang 2-0 start ng Gilas kontra Guam, mas malalim pa ang implikasyon nito pagdating sa kontrol ng buong qualifiers campaign. Sa FIBA format, hindi sapat ang maglaro ng maganda. Ang tunay na kalaban ay consistency at standing management at dito nagiging napakalaking milestone ang back-to-back wins. Dahil binibigyan nito ang Gilas ng early command sa Group A, isang posisyon na bihira sa kasaysayan ng ating qualifiers run. Sa standing leverage kung saan ang ibang bansa ay dumadaan pa sa mga adjustment games, ang Gilas ay meron ng 2 panalo na nagsisilbing anchor. So ibig sabihin, kahit magkaroon ng roster challenges o forced adjustments sa February window, hindi agad maapektuhan ang trajectory ng Pilipinas. Hindi rin ito simpleng psychological advantage, ito ay structural. Dahil every win sa qualifiers ay nagtatayo ng ranking credit at ang early wins ay may pinakamataas na value dahil mas mahaba ang panahon para protektahan ang lead. At ang player management freedom sa February window, babalik ang pinakamahalagang peraso ng Gilas program, si Kai Soto. Ang advantage ng 2-0 start, hindi kailangang i-overextend si Kai agad pagbalik niya. Hindi kailangang pilitin ang minutes, hindi kailangang maghabol ng laro, at hindi kailangang pumasok sa window na must-win lahat. Dahil dito, mas nagiging responsible at systematic ang integration ng Gilas, unti-unti ayon sa kondisyon ng players, at hindi dahil dinidikta ng pressure ng standings. Sa national team setup na may madalas na injury history at limited preparation time, ang ganitong kaluwagan ay napakahalaga. At ang program continuity, ang back-to-back wins kontra Guam, ay nagpatunay na gumagana ang current Gilas construction kahit hindi pa kumpleto. At kapag dumating ang February window na mas mabigat ang kalaban, ang Gilas ay hindi papasok bilang team na naghanapan ng identity. Papasok sila bilang team na may buo ng defensive framework at established roles at may napatunayan ng stability. At ang Olympic runway clarity, ang World Cup qualification ay unang gate. Ang Continental Olympic slot ay pangalawa. At para sa Gilas na gustong bumalik sa Olympics, napakahalaga na consistent ang performance nila mula simula hanggang dulo ng qualifier cycle. At ang 2-0 start ay hindi lang paghahanda, ito ay unang requirement. Ang early separation sa Group A ay tumutulong para manatili tayo sa top performance tier ng Asia na siyang basihan sa Olympic qualification. Ang panalong ito kontra Guam ay parang unang pako na inilagay sa daan sa Los Angeles. Maliit tingnan ngayon, pero essential sa dulo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.